Update sa assistance at disaster response ng pamahalaan sa mga sinalanta ng Bagyong Karina at Habagat, ating alamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumblao, spokesperson for Disaster Response and Management Group ng DSWD. Asik Dumblao, magandang tanghali po. Magandang tanghali, ADG John and Ma'am Nina. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Yes, alam po, Asik, ng ating mga kababayan na pag may mga ganitong disaster, isa kayo sa mga pinaka-busy, partikular ang inyong department, ang DSWD. So, unahin ko na po tanungin sa inyo, kamusta po ang naging responde ng inyong kagawaran dito sa hagupit na ating naranasan sa Bagyong Karina at Habagat? Well, ADG John, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin yung isinasagawa natin na resource augmentation sa mga local government units para nga po tuloy-tuloy nating matugunan yung pangangailangan po ng kanilang mga naapektuhang constituents. As we speak, ADG John, close to 1 million family food packs na po ang nai-release ng DSWD not only to the National Capital Region but it also includes Region 3, Region CAR, Region 1, Region 2, Mimaropa, Calabarzon, Region 5, and gaya nga ng nabanggit ko, tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapahatid ng tulong. Umabot na po tayo sa mahigit 200 million worth of humanitarian aid ang ating pong naipahatid na ng tulong na yan ay kinabibilangan nga ng mga family food packs and non-food items. And gaya nga ng nabanggit ko, no, patuloy pa rin yung ating isinasagawa na koordinasyon with the local government units para po makapatuloy tayo na makapamahagi ng mga karagdagang pang mga family food packs. Okay. So Asek, nabanggit mo yung food packs, no, na ipinibigay ng ating pamahalaan to the DSWD. May konting idea ko dyan sa food packs na yan dahil namimigay din tayo yan before. No, nagbago ba yung laman? Baka pwede nating ipaalala sa ating mga kababayan kung ano na yung laman ngayon ng food packs. May nagbago ba? May nadagdag o may natanggal? Yes, ADG John, ang family food pack ng isang DSWD ay naglalaman ng 6 kilos na rice. Meron niyang 10 delata. Maaring, it's either corned beef or meatloaf, tuna flakes, and then sardines. And then, meron din po iyang 5 chocomalt at 5 sachet din ng coffee. A family food pack could last for 2 to 3 days and good for a family of 5. Okay. And I'm sure, Asek, may mga nagtatanong ngayon kung saan daw sila makakakuha. Kasi may naririnig ako mga kababayan natin na hindi pa daw nakakatanggap ng food packs mula sa DSWD. Saan ba nila pwede makuha ito? Well, unang-una, hinihikayat po natin kayo, yung ating mga kababayan na makipag-ugnayan sa inyong pong mga lokal na pamahalaan to ensure seamless distribution of relief aid. Because ang mga family food packs natin coming from our main hubs, yung ating National Resource Operations Center and other major warehouses, dinadala po natin iyan sa inyong lokal na pamahalaan. Except in some areas where our warehouses, our last miles are located in affected areas, immediately po yan na di-dispatch natin doon sa mga naapektuhan, especially nga doon kapag may malapit na doon ng mga evacuation centers. But generally talaga nakikipag-coordinate tayo with the local government units because they are our partners in the implementation of our various programs and services. So dapat sa LGU pa talaga pumunta. Sa barangay, pwede rin ba? Paano kung kunyari malayo-layo yung town mo? Minsan po yung LGU, minsan yung provincial capital. It could be an hour away from the, di ba, kunyari from the town. Tama ka dyan na, Ma'am Nina, maaari rin naman po dumiretso na sa inyong pong mga barangay officials dahil meron din tayong koordinasyon with them. Gaya nga ng nabanggit ko, especially if our warehouses are located in affected areas, agad-agad naman po yan na i-coordinate ng DSWD para ma-distribute na. Kung halimbawa po naman, meron pa rin pong mga hindi nakakatanggap at gusto pong nilang makapagpadala ng mensahe sa DSWD, maaari rin naman po communicate with us through our official communication platforms so that we could immediately address your concerns. If wala naman po tayong access sa social media, maaari rin naman po kayo magpadala ng mensahe sa aming mga hotline numbers. These are 0917-110-5686, 0917-827-2543.
at 0919-911-6200. And then again, no, again, inuulit po natin, napakahalaga po na makipag-coordinate tayo sa ating mga local officials para po maging maayos yung distribution din ng mga family food packs and non-food items natin. And maayos din po yung ating magiging monitoring, especially that there are assistance coming in from the national government, from the local government, and from other organizations as well. Okay. Sa cash assistance naman po, ma'am, unahin ko po muna itong sa ilalim po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Kumusta po ang distribution po nito? Well, in some regions, may mga, like in Region 5, meron po tayong mga in-assist na mga kababayan natin in crisis. Meron po yung mga nabahagi na ng tulong under AICS for families na nasiraan po ng kanilang mga tahanan. Now, dito po sa National Capital Region, inaayos naman na po natin yung mga requirements para makapag-implement din tayo ng assistance to individuals in crisis situation. But sa umpisa po kasi, gusto ko nating banggitin, sa umpisa po kasi, since we're at the response phase, mga family food packs and non-food items pa yung initial nating ipinapahatid na tulong. But considering that in some areas, meron nang naisilagawa na rapid damage assessment and needs analysis, na kung saan nakita na po kung ano yung sitwasyon sa ground, na-assess na rin natin ano yung mga karagdagang tulong na maaari po nating ma-introduce. Isa nga po dyan yung AICS or cash for work, or yung naman ding emergency cash transfer to support the recovery of the affected households as we enter yung namang pong recovery phase. Gaya ng nabanggit ko, Ma'am Nina, in our office, since nagpulong na po kami kahapon with Secretary Rex Gatchalian, inahanda na rin po namin yung interventions natin under the recovery phase. Of course, that includes AICS and then emergency cash transfer. Yes. In other words, ASEC, sa ngayon, ang ipinamimigay na tulong ng DSWD in cooperation with LGUs ay yung munang food packs, no? And then later on, maglalabas kayo ng guidelines para naman maipamigay din yung AICS. And doon naman sa AICS, ASEC, moving forward, usually magkano naman ang naibibigay natin para sa ating mga kababayan? Well, depende yan doon sa number of affected who will be eligible to be receiving either AICS or emergency cash transfer. And then, of course, yung funds that are available, tinitignan kasi natin dahil nga halimbawa for National Capital Region alone, and then for Region 3, meron na nga mga declaration ng state of calamity. So, tinitingnan natin kung magkano yung halaga ng ibibigay. But for emergency cash transfer kasi, the ADG dyan, meron tayong panuntunan dyan and merong number of days, then multiply natin doon sa minimum daily wage rate ng lugar. At yun ang magiging basihan din naman natin sa pagpapahatid ng tulong. We're just determining the number of affected and the number of days na maipapahatid natin na equivalent assistance. Yes, yan talaga, partner, ang kadalasang challenge sa DSWD, yung datos. Kasi kailangan meron silang basihan para maglabas ng pondo for these calamities. Kung minsan wala pang kompletong datos, kaya So hindi mo pa mailabas? hindi pa mailabas, no? So hindi pa rin natin alam kung magkano eksakto yung cash assistance na ibibigay sa ating mga kababayan. So naintindihan ko rin kasi yung pagkain, number one rin na kailangan mong kumain. Tama. Oo. Tapos susunod na itong cash assistance. And speaking of data, ano na po yung mga lugar na lubhang naapektuhan itong bagyo at habagat na tinututukan po ninyo ngayon? At ano pa po yung mga interventions ng DSWD sa recovery, as you mentioned, at rehabilitation phase ng mga lugar po na ito? Wala, tama ka dyan, Ma'am Nina. Meron pa rin talaga tayong mga minomonitor ng mga lugar, especially in Region 3, na mataas pa rin yung bilang ng mga affected who are taking temporary shelter in evacuation centers. Batay po doon sa pinakahuli nating dato, ang numero ng affected sa Region 3, particularly sa Pampanga, nasa mahigit 150,000 pa iyan. In Bulacan, mahigit 500,000. And sa Bataan, mahigit 171,000 families, no? Pinag-usapan natin dito, mga pamilya. And then, in Bulacan, meron pa po tayong namomonitor na mahigit 14,000 mga pamilya na nasa evacuation centers pa.
Aside from ito rin, minomonitor natin dito sa National Capital Region. Kaya nga, earlier, nabanggit ko, na tuloy-tuloy pa rin yung pagpapahatid natin ng mga family food packs because we still have a lot of affected families taking temporary shelter nga in evacuation centers and also outside evacuation centers. Ngayon po, dun sa nabanggit kanina na mga additional interventions to support the recovery of the affected households. Nabanggit ko na dyan, it's either emergency cash transfer or the assistance to individuals in crisis situation and then the cash for work. Napakahalaga lang po talaga na meron tayo ng resulta ng isinagawa na rapid damage assessment and needs analysis para matukoy natin yung bilang ng mga naapektuhan, ilan pa po yung nandun sa mga evacuation centers or outside evacuation centers, yung pong assessment kung maaari na po bang bumalik sa kanilang mga respective na mga tahanan, yung mga naapektuhan, and of course the different kinds of intervention that were already provided. So that again, we know, we can determine what additional interventions may be implemented to support yung pong ating mga kababayang naapektuhan. Yes. Asek, you mentioned yung Cash for Work program natin as one of the possible interventions na i-implement ng DSWD pag natapos na inyong rapid damage assessment. Ano naman po itong programang ito at paano makikinabang yung ating mga kababayang apektado ng bagyo? Well, yung mga cash for work interventions natin, ADG dyan, actually ginagawa na rin natin yan dito sa National Resource Operations Center because aside from the volunteers, meron tayong mga karagdagang mga kababayan na kumbaga tinap natin para makatulong sa pagre-repack. So for the number of days that they will be helping us or participating in the repacking of family food packs, they will be earning a certain amount. No? Again, it's based on the minimum daily wage rate. So gayon din po doon sa mga naapektuhan ng mga lugar. Halimbawa po, kinakailangan na maglinis ng kanila pong mga barangay o ng komunidad. Yung pong mga affected are encouraged to participate na maglinis and then makakatanggap po sila ng halaga para po sa number of days na tumulong sila doon sa community work. Again, this is in cooperation with the LGU. Tama ba, Asek? Tama po yan, ADG dyan. Lahat po ng ating mga isinasagawa ng mga programs and services are in coordination with the local government units. We really put premium doon po sa pagtutulungan natin sa mga lokal na pamahalaan para po mas mapabuti yung pagpapahatid natin ng tulong. Especially so that alam po nila, alam po ng LGU yung mga lugar na naapektuhan, alam po nila kung sino yung mga naapektuhan. That is why DSWD really partners with the LGU. At dahil tuloy-tuloy pa din ang inyong pong mga relief operations, kumusta naman po ang monitoring ninyo sa mga supply? At ano-ano po sa ngayon ang nakikita ninyong mga pangunahing pangangailangan ng mga apektado nating kababayan, lalo na po yung mga nasa evacuation centers ngayon? Para po sa mga nasa evacuation centers, of course, yung pong pangangailangan sa pagkain, yan po ang unang-una nating tinututukan at yung pong mga non-food items na kinabibilangan ng mga family kits, hygiene kits, kitchen kits, dahil naman po natin kapag kayo ay lumikas at naapektuhan ng baha, most likely wala po kayong madadala. No? So, yan yung mga non-food items na ipinapamahagi natin. Tumutulong din tayo sa mga local government units para masuplayan din sila ng mga modular tents. But aside from the food and non-food items that DSWD is providing, nais din natin pong banggitin na ang DSWD ay nangunguna rin sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. So again, in coordination with the camp managers of the various local government units, tinitiyak po natin na merong mga activities para sa mga bata na nasa mga evacuation center. May safe spaces para sa mga kabataan, sa mga women, lactating mothers, mga elderly, and of course, other members of the vulnerable sector. Gayon din po, tinitiyak natin na yung may mga psychosocial interventions din para sa ating mga kababayan na trauma dahil nga po sa na-experience na disaster. And apart from that, minomonitor din natin na yung ating mga vulnerable sectors ay naibibigay po yung kanilang mga unique na mga pangangailangan. And aside from this, again, we're looking at other
at our partnership with the private organizations. Because if you could recall, DSWD is implementing a buong bansa handa project na kung saan pinalakas natin yung ating supply chain. Yung sa supply chain 1 natin, yan is government na kung saan minaximize natin yung mga warehouses, our hubs, our spokes, our last miles. That's the supply chain na focus sa government. We've entered into relief prepositioning agreement with various local government units and the private organizations para magamit natin ang kanilang warehouses, makapag-preposition doon because we're strengthening yung din pong production ng ating mga family food packs. Now, the supply chain too, that's private driven. We've entered into partnerships with retailers, distributors, para madali tayo makapag-access ng mga karagdagang mga family food packs. We've entered into framework agreements with them, makapag-draw down tayo ng mga karagdagang relief items in case nakakailanganin. Essentially, the Buong Bansa Handa Project aims to make DSWD omnipresent. Naandun po tayo sa bawat lugar before, during, and after po a disaster. So makakaasa yung ating mga kababayan that the DSWD is ready with all of its relief items para sa ating buong bansa. Nako, napakaraming ginagawa. Napaka-busy ng DSWD because gusto nila maging omnipresent sa lahat ng lugar during the disaster. Before, during, and after. Yes. Kumbaga 24/7 yan eh. Huwag na nating 365 days. That's right. Huwag nating abalahin pa si Asik Dumlao at mamimigay pa ng AX yan. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Eileen Dumlao, ang tagapagsalita at ASEC for Disaster Response and Management Group ng DSWD. Maraming salamat po at magandang umaga.